So nagtatatalon mga kababayan yung mga DDS kasi sa kanilang pagkaintindi, including yung puganting abogado na si Ari Roque, na imbalido po yung sesyon na ginawa ng Senado na nag-elect ng bagong mga opisyal. Senate President pro tempore, si Win Gatchalian, ay acting president. Tapos siyempre, yung mga committees tulad ng Senate Blue Ribbon Committee. So imbalidoan niya yung naging sesyon ng Senado. Massive yung pinakalat po na mga kwento. Pati ni Jason Sa and other mga DDS fake news peddlers para umayon sa kanilang narrative. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O di pag-usapan natin yung balita kanina na yung Supreme Court binasura po yung petisyon ng isang guro sa quorum ng Senado noong June 3 dahil sa kawalan ng legal standing. Yan binasura ng Supreme Court ang petisyon ng isang guro na idiniklarang balido ang quorum ng 12 senators noong June 3 na sesyon ng Senado. Sa desisyon na inilabas ng Supreme Court in bank, ibinasura ang petisyon ni John Barry Tayam dahil sa kawalan ng legal standing. So nagtatatalon mga kababayan yung mga DDS kasi sa kanilang pagkaintindi, including yung puganting abogado na si Ari Roque, na imbalido po yung sesyon na ginawa ng Senado na nag-elect ng bagong mga opisyal. Senate President pro tempore, si Win Gatchalian, ay acting president. Tapos siyempre, yung mga committees tulad ng Senate Blue Ribbon Committee. So imbalidoan niya yung naging sesyon ng Senado. Massive yung pinakalat po na mga kwento. Pati ni Jason Sa and other mga DDS fake news peddlers para umayon sa kanilang narrative. Ayan ba? Ari Roque, paya lahat ng legal experts kuno na nagsabi na ang BBM Senate ang legal, kangkungang kayo. Yan mga post nila. Mainstream media, di ba ang bilis ninyo mag-post kapag galing sa fake block? Ano ito? Bakit wala agad kayo post? Maleta ba dahilan? Yan breaking news, Supreme Court binasura ang petisyon na gawing valid ang 12 senator quorum noong June 3. Yan ang kanilang mga pinopost ngayon. Ito yung fake news peddler na dating broadcaster na si Jason Sa. Sabi niya, petisyon para kilalanin ng 12 na new majority sa Senado ni Gatchalian binasura ng Supreme Court. Massive po. Unofficial ba to? Solid supporters. Korte Suprema binasura ang petisyon na kumikilala sa quorum na nagluklok kay Gatchalian bilang acting SP. Yan po. Ayon sa Korte Suprema, bigo si Tayam na ipakita na apektado siya o nagdusa siya sa pagkwestiyon ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pagiging lehitimo ng nasabing sesyon. The Supreme Court dismissed the petition filed by John Barry Tayam for lack of legal standing. The Supreme Court ruled that Tayam failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the action he challenged. Mababasa sa payag. Puro misleading mga kababayan at fake news yung kanilang kalat. Hindi man po inimbalid yung sesyon ng Senado.
at yung quorum na 12. Malinaw po ang sinasabi ng Supreme Court. Ano sabi diyan, mga kababayan? Korte Suprema, walang legal na standing si Tayam na humiling na ideklarang may valid quorum ang sesyon ng Senado noong Hunyo 3, 2026. Isinantabi ng Supreme Court dahil sa lack of legal standing o kawalan ng karapatang magdemanda ang petitioner o petisyong inihain ni John Barry Tayam na humiling na ideklarang valid ang quorum ng 12 senator noong sesyon ng Senado noong Hunyo 3. Ito yung malinaw na paliwanag ni Fiscal EJ. Ano sabi niya? Hindi sinabi ng Supreme Court na walang quorum. Hindi rin ito sinabi na may quorum. Ang sinabi ng Supreme Court ay walang legal na standing si Tayam para maghain ng kaso. Hindi niya napatunayan na siya ay direktang naapektuhan o nasaktan ng isyong kanyang kini-question. Pero sana niresolve na lang ng Supreme Court ang issue kung may quorum ba o wala to break the legal impasse that has polarized the country. Tama. Hindi rin natin maintindihan kung bakit ganon yung naging desisyon ng Korte Suprema na sinabi lang na walang legal standing. Kaya tama si Fiscal EJ. Nasanaan niya, niresolve na lang ng Supreme Court ang issue kung may quorum ba o wala to break the legal impasse that has polarized the country. Ang sinabi lang ng Supreme Court, walang legal standing si Tayam na humiling na ideklarang may valid quorum ang sesyon ng Senado noong June 3, 2026. O, di ba? Yan tuloy, ginamit sa pagpakalat ng fake news ng mga DDS. Massive yung pagpakalat nila ng fake news, misleading information, Dugong Marlica, DDS PACEA. It means SPAPC is the legal president, Senate president. Wala man pong sinabing ganon yung Supreme Court. Ang sinabi ng Supreme Court, walang legal standing yung petitioner. Hindi sinabing invalid yung session ng Senado. Kaya tama itong paliwanag ni Attorney Jesus Falsis. Sinupalpal niya mga kababayan si Attorney Harry Roque. Sabi niya, isa pa para kay Harry Roque at sa mga DDS, binasura ng Supreme Court ang petisyon ni Barry Tayam dahil sa lack of standing o ang kawalan ng karapatang magdemanda, hindi dahil sa mali ang Gatchalian Black. Pag ito hindi pa klaro, iwan ko na lang. Ginawa ng sariling interpretation yung naging desisyon, dinagdagan nila. Yung naging desisyon ng Supreme Court, dinagdagan nila para umakma sa kanilang narrative, mga kababayan. At sabihin ng majority black, hindi legal na nire-recognize ng Supreme Court. Pinagsalita na nila, dinagdagan nila yung naging desisyon ng Supreme Court. Ganyan katindi itong mga DDS, mga kababayan. Kaya sabi po ni Joyce de la Cruz, DDS problem, reading comprehension. Kaya sabi ni Emmanuel Rodriguez, the Supreme Court did not dismiss the petition because it found the June 3 Senate session invalid. Rather, it dismissed the case because the petitioner, a high school teacher, lacked legal standing, locus standi, to bring the case. According to the court, he failed to show that he had suffered a direct injury or was in imminent danger of suffering one as a result of the Senate actions. In simple terms, the court essentially said,
You may have an opinion on the issue, but you are not the proper party to ask the court to rule on it. This is an important distinction. A dismissal for lack of standing is a procedural ruling, not necessarily a decision on the merits of the legal arguments. The court did not need to decide whether the June 3 session was valid because it found that the petitioner was not legally entitled to challenge it in the first place. That said, many legal experts, including the Integrated Bar of the Philippines, have argued that the June 3 session was lawful in that a quorum of 12 senators was valid under the Supreme Court's 1949 ruling in the Avellino versus Cuenco doctrine. So the key takeaway is the petition was dismissed for lack of legal standing. The Supreme Court did not directly rule that the June 3 session was illegal. The legal question about the 12-senator quorum was not resolved through that petition because the case was thrown out on procedural grounds. That's why claims that the Supreme Court rejected the validity of the June 3 session would be inaccurate based on the dismissal that was reported. Kasi may legal standing dito na mag-question si Alan Peter Cayetano. Hindi man siya nag-question kasi malamang sa malamang hindi pabor sa kanya yung desisyon ng Supreme Court. Kasi nga po, ang 12 is the majority as compared to 10. Kaya hindi nagpipetisyon si Alan Peter Cayetano. Malinaw na po, may problema talaga po sa reading comprehension yung mga DDS. Pero ako, tingin ko, naintindihan nito ni Attorney Harry Roque, pero talagang purposely, ginugulo niya. Nagmamaang-maang yan siya na hindi niya naintindihan kasi pag naintindihan niya, pinaliwanag niya sa tama na paliwanag, talo siya. Di ba? Hindi sang-ayon sa kanilang narrative na fake news kasi. Tama po mga kababayan. Ayan lang ang ating paglilinaw kasi kumalat na naman po yung fake news. Purposely para guluhin ang sitwasyon sa Senado. Kasi nga, ang intensyon ng mga DDS, guluhin ang Senado para mga kababayan, isabotay yung impeachment laban kay Sara Duterte. Yan man lang po yan. Kaya ginugulo nila. At saka si Sara Duterte, binabaliktad na pinapalabas ang kaguluhan dahil sa leadership daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang gugulo sa Senado. Sila. Di ba? Kaya sinupalpal niya, ni La Union Representative Paulo Ortega, si Sara Duterte, sabi niya, "Your friends are well involved in Senate chaos." Sila niya yung nanggugulo. Yan ang sabi niya. Ma'am BP, respectfully, it seems hard to blame Malacanang for the chaos in the Senate when many of those in the middle of the drama are your BFF. Best friends mo and political ally, sabi po ni Ortega. Maybe before pointing fingers sa niya, check who are those in your group chat. Basag na naman po si Sara. Puro Duterte senator sa nanggugulo sa Senado. Pagkatapos ituturo yung Palasyo Malacanang na nasa likod ng kaguluhan, chaos. Di ba, mga kababayan? Ito lang po ang ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.